Sir, maganda po yung hinahawakan niyo pong bisikleta. Kukunin niyo po ba? Tanong ni Mikay sa bagong dating lamang na customer habang nakangiti pa. Tuwang-tuwa ito dahil sa wakas ay may panibagong benta ulit siya. Kaya't nang makita niyang pumasok ito sa kanilang shop, ay winelcome niya kaagad ito dahil sa gara ng suot nito at mukha talagang yayamanin ang lalaking iyon. Ngumiti naman ang customer sa kanya. I'm still thinking of what to buy for my daughter. Sambit pa ng bagong customer na iyon. Ngumiti naman ang sales lady at saka muling nagsalita. Sir, if you like po, meron po tayong mas magaganda pa na bike kesa dyan. If gusto niyo po, I can tour you and just pick na lang po. Tanong pa ulit ni Mikay sa customer habang nakangiti. Sure, paniguradong magugustuhan nito ng anak ko. Sambit pa ng kanilang customer. Nilibot naman ni Mikay at sinabi nito ang mga detalye patungkol sa bike at kasama din doon ang presyo ng kanilang panindang bisikleta. Matapos mailibot ang customer at ilang sandali pa, ay wala pa ring napipili ito. Noong araw na iyon ay shift ni Mikay. Kaya naman si Mikay na ang nag-tour dahil siya naman ang sales lady ng mismong store na kanyang pinagtatrabahuhan. Baguhan pa lamang siya sa trabaho at halos magdadalawang buwan pa lamang siya mula nang siya ay ma-hire sa kanyang trabaho. Sa hirap ng buhay, kaya't napagpasyahan na lamang ni Mikay na kumayod at hindi na ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Bukod doon, ay may iilan pa siyang kapatid na pinag-aaral sa kanilang tahanan, kaya naman sales lady na lamang ang kanyang pinasukang trabaho. Dahil bukod sa marangal na trabaho naman ito, kahit papano ay nabibigyan niya ng panustos ang kanyang mga kapatid. Ang mga magulang ni Mikay ay nasa probinsya kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid, kaya naman panay ang padala ni Mikay ng pera kapag nakasahod na ito. Madalas na mapag-isa sa trabaho si Mikay, ngunit kahit ganoon ay hindi naman siya nababahala dahil may CCTV naman sa loob. Maging sa labas ay may nakakabit ding CCTV na nakamonitor at isa pa ay may kasama naman siyang gwardiya at manager ng kanilang shop. Ang kanilang manager naman ay busy sa pagmamanage ng kanilang online store sa mga social media. Siya din ang in-charge sa mga bumibili doon at maging sa iba pang aspeto. Kaya naman sa labas ay madalas siya lamang naroroon at nasa loob ng opisina ang manager nila. Ang shop na iyon ay para sa mga siklista dahil ang mga paninda doon ay sari-saring brand at klase ng mga bikes. Pwede ring mamili ng mga parte ng bikes o di kaya'y kasuotan ng mga bikers o siklista. Malaki at malawak ang kanilang shop, kaya't masasabing mayaman ang may-ari niyon dahil sa laki ng impluwensya nito. Sa pagkakaalam din ni Mikay, ay madaming branch ang kanilang store. Sa araw na yon ay halos lahat nasabi niya na hanggang sa makapunta sila sa dulong section at hindi pa rin nagdedesisyon ang customer. Sa ganoong pagkakataon ay parang ipinapakita na lamang ni Mikay na ayos lamang at walang problema, ngunit sa loob-loob niya ay naiinis at naiirita na siya dahil sa tagal ng pagbili ng customer. Iniisip niya din kung may balak pa bang bumili yun o nagka-canvas lang. Nang matapos ni Mikay na masabi ang mga presyo at mga detalye ng bisikletang naroroon, ay saka lamang niya tinanong muli ang Ginoo kung may gusto ba itong bilhin. Sir, may nagustuhan na po ba kayo sa mga bisikleta? Tanong ni Mikay dito habang nakangiti. Mahahalata sa itsura ng customer ni Mikay na undecided pa ito dahil sa gestures nito na tila nag-iisip pa. Miss, pwedeng tulungan mo ko kung alin sa mga bikes na yan ang magugustuhan ng anak ko? Ngumiti naman si Mikay at muling nagsalita. Sure sir, walang problema. Sambit pa ni Mikay. Napangiti naman ang customer nito at halatang nabawasan ang pag-aalala. Sir, matanong ko lang, ano ho yung paboritong kulay na gusto ng anak nyo? Pati na rin po kung ano yung madalas niya na sinasabi kapag may gusto siyang bilhin. If mga bisikleta, ano po bang preferred niya? Balik tanong ni Mikay sa customer.
Agad namang naalala ng customer ang mga paborito at gusto ng kanyang anak. Sa pagkakaalala ko ay mahilig sa pula yung anak ko at palagi niyang sinasabi na gagamitin daw niya yung bisikleta kapag mamumundok sila. Sambit pa ng kanilang customer. Napangiti naman si Mikay dahil mukhang alam na niya kung ano ang bisikletang gusto nito. Ah, ganun po ba? Kung ganun sir, mukhang mountain bike po ang kailangan niya. We also have red mountain bikes. Kaya po pwede po kayong mamili doon. And sure po akong magugustuhan po yun ng anak niyo base sa mga sinabi niyong preference niya. Sambit ni Mikay habang unti-unting napapangiti. Umaliwalas naman ang mukha ng kanyang customer kumpara kanina na mukhang worried ito. Ngayon ay mahahalatang alam na nito ang dapat bilhin. Bali, I'll show you po yung mga red mountain bikes na ina-introduce ko sa inyo kanina. Just pick na lamang po kung ano po yung gusto niyong piliin sa mga yon at gusto niyong bilhin. Sambit ni Mikay habang gine-gesture ang gawi ng kanilang pinuntahan kanina. Muling sinamahan ni Mikay ang customer nito sa mga mountain bikes na naroon at ipinakita ang iba't ibang disenyo ng mga kulay pulang mountain bikes. Diniscuss din ni Mikay ang durability ng bikes na naroon. Sa huli ay ang pinakamahal ang binili ng galanting customer kaya't natuwa si Mikay at agad namang binayaran ng customer iyon gamit ang credit card nito. Tuwang-tuwa na naman si Mikay dahil may customer na naman ang nag-avail sa kanya. Nang makapagbayad na, ay agad na inayos ni Mikay ang packaging ng bisikletang binili ng kanyang customer. Saka iyon inilagay sa sasakyan nito. Nagpatulong pa si Mikay sa gwardya at nang matapos ay nagpasalamat si Mikay dito. Agad na pumasok na si Mikay sa store nang matapos iyon. Maya-maya lang ay may tatlong mukhang mayayaman ang muling pumasok sa store nila kaya't agad na inasikaso ni Mikay ang mga ito. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito kaya naman hinayaan na muna niya ito at binantayan. Naiinis man siya, ay may mga ganoong klase talaga ng mga customer na hindi namamansin. Ang iba naman sa mga ito ay halatang nagka-canvas dahil pinipictura ng ibang detalye ng ibang materyales na naroroon. Sa tatlong nagsipasok ay isa lamang ang talagang nag-approach kay Mikay. Miss, can I ask more of these kinds of bike? I want a bike with basket. Pangpunta lang ng anak ko sa market. Prefer niyang kulay is blue. Sambit pa ng babae na mukhang sosyal dahil sa suot nito ng mga branded clothes. Ngumiti na naman kaagad si Mikay at sinabing, "Yes po, this way ma'am. Just choose lang po yung mga i-introduce ko po na bikes with the basket." Sambit pa ni Mikay sa kanyang customer. Sinundan naman siya nito at doon ay muli niyang sinabi ang presyo, maging ang mga detalye at kung gaano kadurable ang bawat bisikleta, kaya naman namili na rin ang ginang. Sa tingin ko, this one will be good for my daughter. Sambit pa ng customer nito na halatang nakapagdesisyon na. Hinawakan nito ang bisikleta na napupusuan nito para sa kanyang anak. Ngumiti na naman si Mikay dahil doon. Okay ma'am, let's proceed to payment na po. Sambit ni Mikay, saka muling ginide nito ang ginang papuntang counter at binayaran ang mismong bisikleta na gusto nitong bilhin. Nang matapos na mabayaran, ay muling iniayos ang Mikay ang binili ng kanyang customer at ipinackage ng maayos. Ang iba naman na nagtitingin-tingin kanina ay unti-unti na ring umalis. Ilang oras pa ay nagkaroon muli sila ng customer. Kilala kasi ang kanilang store kaya kahit paano ay bumibenta naman. Mataas ang quality ng produkto nila, kaya naman madalas ay marami silang benta. May mga araw din na wala talagang benta. Gayunpaman, ay bayad pa rin naman ang araw ng kanilang pag-shift. Mas malaki nga lang ang kanilang kikitain kung may benta sila dahil nadadagdagan ng komisyon ng kanilang sahod kapag nakabenta sila. Araw-araw ay ganoon lamang sistema ng kanilang shop. Minsan may mga bumibili at minsan ay wala. Mas madami ang bumibili sa kanila kapag may mga okasyon tulad ng birthdays, Halloween, Easter, Christmas, Bagong Taon, at iba pang mga okasyon na kailangan may panregalo ka sa iyong mahal sa buhay.
Sa ilang buwan na namamalagi at nagsisales lady ni Mikay, ay alam na niya ang presyo at kung paano naiengganyo ang kanyang mga customer. Madalas kasi ay sinasabi niya kung ano ang magaganda sa produkto nila, kaya naman kinukuha ng mga bumibili ang anumang bike na ialok niya. Buong araw ay ganun lamang ang kanyang gawain. Ang magbenta ng mga bisikleta at mag-alok sa mga pumapasok sa loob. Kung minsan pa ay inuutusan din siyang mamigay ng mga flyers para sa shop nila. Ilang araw pa ang lumipas ay ganoon pa rin ang kanyang routine. Hanggang sa isang araw ay may isang bata ang pumasok sa kanilang shop. Agad namang napaarko ang kilay ni Mikay dahil sa simpleng suot ng bata, pero dahil customer pa rin ito, ay winelcome niya at tulad ng dati ay agad niya itong in-approach. Habang ang bata naman ay panay ang paglinga-linga sa mga bikes na nakadisplay sa kanilang shop. Hi! Welcome to our shop! May nagugustuhan ka bang bike? Tanong ni Mikay sa batang customer habang pilit na ngumingiti. Napansin naman siya agad ng bata at agad na nasiyahan. Opo, I really wanted the mountain bike. Sambit pa nito habang nakangiti. Agad namang iginesture ni Mikay ang gawi kung saan naroon ang mga mountain bikes. We have a lot of mountain bikes. Kung gusto mo, I'll tour you. Just pick whatever you want. Sabi ni Mikay habang nakangiti. Habang tinutour at sinasabi ni Mikay ang mga presyo, ay napatingin si Mikay sa itsura ng batang kausap niya at ibinasi nito sa kasuotan ng bata ang maaari nitong mabili sa store nila. So, this is the cheapest brand, pero matibay yan. Best for your school and for having childhood memories. So, kukuhanin mo ba? Sambit ni Mikay sa batang customer. Agad namang napasimangot ito at saka humirit. Appreciate po, pero I really want the most expensive one. Sambit ng bata, kaya naman doon nag-init ang ulo ni Mikay at inakala niya na nang iinsulto ang bata na kausap niya. Dahil afford daw nito ang bike. Kabata-bata na, akala mo'y anak ng milyonaryo. Kaya naman inis na nagsalita si Mikay. I don't think you can afford that. Kabata-bata mo pa lang sobrang luho mo naman. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. You look plain, and I don't think na makakaya mong bilhin ang mountain bike namin. Kahit nga yung cheapest, I doubt mabibili mo yon. Huwag kang mayabang bata. Sambit pa ni Mikay na halatang nainis. Dahil sinasabi ng bata, bakit? Anak ka ba ng mayaman? Para magkaroon ng ganong kalaking pera? You look cheap. Kaya imposible ang sinasabi mo. Kung di ka lang din bibili, umalis ka na lang sa store namin. Wisit. Sinasayang mo lang yung oras ko Sambit pa ni Mikay. Saka nito itinaboy ang batang customer na umiiyak. Hindi naman po kasi yun yung gusto ko. Pero pilit yung pang pinapamukha na yun yung afford ko. Kahit yung gusto ko lang naman malaman yung iba pa. Bukod sa bisikletang na isuggest nyo. Deserve ko rin naman po yung best na mountain bike. Kaya please ate, pwede bang? Magsasalita pa sana siya habang umiiyak, ngunit agad siyang pinagtabuyan ni Mikay at tumawag ng gwardya. Manong Efren, please lang, paalisin niyo na tong batang to. Akala niya yata makukuha niya ako sa pag-iyak-iyak. Oy, Totoy, sa susunod, ayoko nang makita ka pa. Masyado kang ambisyoso. Hindi mo nga ma-afford yung sinuggest ko na cheapest. Alis na! Alis! Sigaw pa ni Mikay habang itinataboy pa ang bata. Agad na inakay ng gwardya ang bata paalis, ngunit nagpupumiglas ito at panay pa rin ang pagmamakaawa. Napapairap na lamang si Mikay hanggang sa maitaboy na ang bata palabas. Sakto namang pagtaboy nila sa bata ay naumpog ito sa isang may kaedarang lalaki. Sinalo ng lalaking iyon na mukhang mayaman ang batang umiiyak, sa kanya ito pinatahan. Nakatingin lamang ang sales lady sa gawin nila at nang mapansin na mayaman ng lalaki dahil sa kasuotan at sa kotse nito ay napangiti na lamang si Mikay. Ngunit nang mapalingon ito sa gawin ng gwardya at maging ni Mikay ay naging masama ang tingin nito. Kaya naman hindi maintindihan ni Mikay kung bakit gano'n na lamang ang tingin na ibinigay nito gayong wala pa naman siyang ginagawa.
Napatahan na ng matanda ang bata at kasama niya itong naglakad papasok sa shop. Sasalubungin sana ni Mikay ang lalaki nang biglang lumabas ang manager at agad na lumapit. Sir Lucio, good afternoon po. Napadalaw kayo. What a sudden visit. May I know ano pong kailangan? Tanong ng manager ni Mikay. Kaya nagduda tuloy si Mikay kung sino iyon. Naisip niya na lamang na mayaman ito, kaya ganun lamang kaaligaga ang manager niya. Kaya't nagulat siya nang magsalita ang lalaking mayaman at ipakilala ang batang kasama niya. Give me the most expensive mountain bike we have, and please, show some respect to my son. Sambit pa ni Sir Lucio, saka masamang tumingin kay Mikay nang umiting pilit. Na-tense naman ang manager niya. Yes, Sir Lucio. Sambit pa nito, saka kinuha ang pinakamamahalin. Gulat na gulat naman si Mikay dahil ang kaninang tinaboy niya ay anak pala ng mayamang lalaking iyon. Mas lalo siyang nagulat nang mapag-alaman na may-ari pala ng shop ang lalaking iyon at anak ng may-ari ang batang kanyang tinalakan at itinaboy palabas. Nang mabili na ng may-ari ang bisikletang gusto ng kanyang anak, ay agad na pinagsabihan niya si Mikay. Please, show some manners to your customers. No matter what their appearance is, always choose to be humble, miss. I hope this will be a lesson for you. Don't worry, I won't fire you, but I hope you learn from this, because this is the last chance I'm giving you. Kapag nalaman kong may ganitong insidente pa sa kahit sinang customer, I'm sorry, but I don't have a choice but to fire you sa susunod na mangyari pa to. Sambit ni Sir Lucio, habang inis pa din kay Mikay. Agad naman siyang inarkuhan ng kilay ng kanilang manager at napagalitan dahil doon. Nakaltasan pa siya ng sahod sa buwan na yun. Doon ay napagtanto ni Mikay na hindi ang panlabas na kaanyuan ang dapat niyang tingnan dahil hindi sa lahat ng oras ang mga simple lamang manamit ay mga pobre. Madalas na sila talaga ang may kayang bumili ng higit pa sa inaakala natin. Isang aral na babaon ni Mikay hanggang sa kanyang pagtanda. At tulad ni Mikay, sana ay matutunan din nating huwag tumingin sa panlabas na kaanyuan dahil ang tunay na kayamanan ay nasa busilak nating puso.